cute naman dito. Oh, ang sarap naman yung kinakain nyo. Kumusta? Okay lang po, ma'am. Ito po, kumakain ng mangga po kasi hinintay ko po yung asawa ko. Bakit nasaan po yung asawa nyo? Nagiginto po. Inihintay po namin. Nagiginto? Opo. Kung di marami kayong pera, maraming ginto. Wala po, mahirap po kunin, ma'am. Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Nasa ilalim po ito ng tulay mga kabayan. Bumaba tayo kasi meron tayong nakita dito mga bahay pa na napakadelikado dito mga kabayan, lalo na pag tag-ulan, no? Hindi natin alam, baka biglang umapaw yung tubig dito mga kabayan. Kaya ito, meron tayong puntahan dito mga kabayan. Umaambon na po. Ito dike ito mga kabayan kasi may kalsada po dyan. So ito po yung ating pupuntahan ngayon. Tao po. Hello. Good afternoon. Pwede makapasok dyan? Oh, wow. Ang cute naman dito. Oh, ang sarap naman yung kinakain nyo. Kumusta? Okay lang po, ma'am. Ito po, kumakain ng mangga po kasi hinintay ko po yung asawa ko. Bakit nasaan po yung asawa nyo? Nagiginto po. Inihintay po na. Nagiginto? Opo. Kung di marami kayong pera, maraming ginto. Wala po, mahirap po kunin, ma'am. Yung ba yung bato na dinudurog? Hindi po. Buhangin po. Buhangin tapos po, pinapaano po sa ilog. Saan banda? Saan siya na kumukuha? Din po sa kabila, ma'am. Kabilang? Sa kabila po. Dadaan po kayo sa ilog, ma'am. Sa malalim po na ilog. Tapos makakarating na po kayo doon. Lalangoy siya, ganon? Hindi po. Tatawid po hanggang dito po yung tubig. Sinong kasama niya? Nag-iisa lang po, ma'am. Nagda-dialysis nga po. Sino si mister nyo? Opo. Paano niya nakakayanan? Nagdadialysis siya tapos gumagawa pa Po, siya. inalis na niya po yung pinalis niya po yung dito niya po yung dialysis niya. Naggagamot na lang po siya. O kumusta naman yung kalusugan niya? Ano po, hindi pa po namin napapacheck up man kasi po ano. Wala. Di ba yung dialysis merong butas Opo, dito? opo. Anong ginawa niya sa butas? Pinaalis po niya sa doktor po. Tapos tinakpan naman, Opo, tinahi. opo. Bakit inalis? Okay na? Okay naman na po daw po, pero hindi pa po siya nakapagpacheck up, ma'am. So ngayon, nag-aantay ka sa mister nyo na makakuha ng ginto para makabili ng bigas, ganon? Opo. Walang kayong tanghalian? Ibig sabihin nyo, wala kayong tanghalian? Dalawa kayo ng baby nyo? Opo, hindi pa po kami kumakain, ma'am. Hinihintay po pa lang namin siya. Mula kaninang umaga? Panis na po yung ano po namin. Tinitignan ko po kanina, ma'am. Pero panis na po. Yung kanin? Opo. Oh, ilan ang anak? Iisa lang po. Anong pangalan mo? Annalisa Baterina po. Si Annalisa. Ilang taon na mister mo? 37 po, ma'am. Napakabata pa, pero nagda-dialysis na. Bakit? Anong nangyari? Bakit ang aga-aga niya nag-dialysis? Ano po daw po, ma'am? Yung kidney niya po nagasgas. Bakit ba? Anong dahilan? Bakit nagasgas? Kapag inom po ng soft drinks. Oh. Bukod sa soft drinks, umiinom ba ng alak? Noon po, ma'am. Nung hindi pa siya nagkasakit. Opo. Pero ngayon na po, hindi na po. Pero totaling malakas na siya. Opo. Bukod doon sa pagiginto, ano pang trabaho niya, Annalisa? Yun lang po, ma'am. Iyon ang talaga yung hanap buhay. Pag ano po, malaki po yung ilog, ma'am, hindi po kami nakakapaghanap buhay. Ako po yung nagtitinda po. Ng ano? Gulay po. Saan ka kumukuha ng gulay? Doon po sa tita ko po, pinapatinda po ako. Sabi mo,
pag binabaha kayo ay hindi siya makakatawid, hindi makakakuha ng ginto o hindi makaginto. Paano pag yung tuloy-tuloy yung ulan, hindi ba aabot dito yung tubig? Umaabot po, nababasa po dito po. Tapos po, butas-butas po. Nakakaabot ito yung tubig? Opo. Hanggang dito yung Opo, hanggang dito po yung tubig po. O yung agos? Hindi naman po, pero nababasa lang po kami. Hindi ka natatakot dito? Natatakot po ma'am, pero hindi pa po kami nakakaano po. Halimbawa, Tinatrapo lang po kami dito, hindi po namin to sarili ma'am. Parang kinausap ko lang po yung may-ari ma'am na kung pwede po dito po kami tumira. Sabi po ng may-ari, sige basta bantayan niyo po yung ano, sabi niya po. parang naging caretaker na rin kayo. Kailang delikado ito. Paano pag tuloy-tuloy yung panahon na ulan or bagyo? Anong mangyayari dito, Annalisa? Baka po mababaha, ano po, ma-slide po. Kasi po may waig po doon. May quarry doon sa taas. Opo. Nagkakwari po ng mga bako po. Oo nga, nakikita ko ang dami-dami. Kaya sabi ko, inaisip ko kaagad, paano pag yung ulan? Paano pag yung bagyo na tuloy-tuloy yung baha o ulan? Saan kayo? Paano? Inaabot kailang hanggang binti. Opo. Kumusta sa ilang taon na nagiginto ang asawa mo, Annalisa? Kumusta ang buhay bilang isang manggiginto? Mahirap po. Saan nyo po nabibenta yung ginto? Ganito sa taas na. 300 po isang palito po. 300 isang palito. Ilang grams yun? Wala po. Hindi po siya nakakagramo ma'am. Palito-palito lang po. Yung nakukuha niya po. 300 po. Ganun po yung nakukuha niya. Araw-araw yung pangunguhan. Nakamagkano naman siya? Minsan po 500 po. Minsan po 300. Hindi po umaabot sa 300. Mayroon pa nga po 90. 90 pesos? Po, maghapon po. So, sobrang liit na nakuha niya. Parang muta na yon. Po. Parang, Kulang po pong pangbili ng ano po, diaper tapos pagkain po namin. anong oras siya umaalis? Ano po, mga 7 to 5 po, umuwi po. Alas 7 ng umaga, uuwi ng alas 5. Grabe bong maghapon, nagbabaon na siya, Annalisa. Opo, ma'am. So, ayan po, mga kabayan, akala natin walang tao dito. Nung nagtao po tayo, bumungad nga itong mag-ina na kumakain ng mangga. So, ayan po mga kabayan, ang daming mangga na kakakain lang talaga. Ayun po, manggang hinog. Saan yun nabili, Annalisa? Diyan lang po sir. Pati yung bata. Yan na rin yung pagkain niya. Okay, sige, habang tayo ay nagkukwentuhan, nag-uusap, kasi nga sabi mo, wala pang tanghalian, may bigas ako dyan, magsaing ka, magsalang ka, ha? Para late tanghalian nyo sa anak mo, Annalisa, ha? Thank you po. Okay. So, ayan, mga kabayan, pinutol ko muna yung kwentuhan namin, ito. Habang nagsasaing tayo, Annalisa, may biskwit dito. Pakainin mo muna yung anak. Hindi biro. Yung kinakain. Ayan. Ito, bibi, Ayan. Tapos, Annalisa, hindi mo mailapag yung baby mo? Or dito siya? Sige, dito siya para sumanda siya, Annalisa. Para makasaing ka. Ayan. Hindi ba siya iiyak? Yan. Tapos, magsaing ka na para may pananghalian kayo. Anong ulam? Ha? Tuyo. Sige, hindi bali. Mayroon na rin mga dilata dyan na dala namin. May tubig ka? Sige, magsalang ka ng kanin. Buti hindi iyakin yung baby mo. Annalisa? Minsan po, naniyak din po.
Mahirap po kasi ang tubig dito. Saan kayo nag-iigib? Kung minsan po sa ilog po ma'am, naghuhugas po. So ayan mga kabayan, ay nakasalang na si Annalisa ng kanin. No, yung ulam, madali lang yan. Meron namang dilata dito, Annalisa. No, kahit magbukas na lang ng isang sardinas, pwede nang kumain. So Annalisa, nabanggit mo sa akin kanina, nagdialysis yung asawa mo. Ilang taon na siya nagda-dialysis? Ano po ako? Nung buntis ko po to. So ilang taon na yung... 1 year po. So nasa mahigit isang taon na nagda-dialysis yung asawa mo. Pero at least okay na kasi tinanggal na ng doktor. So ibig sabihin okay na yung dialysis. Buti hindi ganun umabot ng kitagal-tagal mag-dialysis, no? Hindi ganun kalaki yung damage sa kidney niya. Kumbaga gas-gas lang. Kasi yung iba talagang parang yun na yung gamot nila. Dialysis, dialysis, dialysis. Ganon. Kumbaga naagapan. Kailang sa ngayon, puro siya trabaho. Ano po ma'am. Tapos sabi po ng doktor ma'am na magpapacheck up po sana siya ma'am. Pero Hindi na nakabalik. Hindi na po ma'am. Kasi po ma'am kulang po sa ano po. Malaki po kasi yung binabayaran po namin. Sa isang dialysis niya po, 1.8 po ma'am. Tuwing dialysis niya. Opo. Tapos isang linggo, ilang beses. Dalawa po. Nung time na nag-dialysis ang mister mo, paano yung buhay niyo? Sino naghanap buhay? Buntis kayo? Ako po ma'am, nagtitinda po ako ng mais sa Cantex po, sa mga trapikan po doon. Kahit buntis kayo? Kasi po ma'am, iniisip ko po ma'am. Uli lang lubos na po kasi po. Wala ng mga magulang. Hindi po kapatid. Pati po kapatid ko namatay na po. Ako na lang po yung nabubuhay. Taga saan ka, Annalisa? Lagi dito po ma'am. Yung mga magulang mo? Dito rin po. Dito din. Bata pa kayo, wala na kayong mga magulang? Ang bata po ako na ulila ma'am, nung mama ko po 8 years old po ako. Tapos sumunod po yung papa ko po. 15 years old po ako. Ilang kayo magkakapatid? Dalawa po ma'am, pero patay na po yung ate ko ma'am. Ilang taon lang? Ano po, 2 taon po. Oo, wala. Kumbaga, sa lahat ng problema na dumating, wala kang natatakbuhan ni isa. Wala po ma'am. Minsan po yung mga pinsan ko po. Nakit papaano nandiyan din sila na tumutulong sa inyo. Pag minsan po sinasabi po nila na magtinda po ako ng mais dito po sa amin po, sa lugar po namin. Mais po nila. Opo. Kumbaga pinapatubuan nyo na lang. Opo. Makakapag naman ako ma'am, 100 ganun po. So doon lang nakukuha yung pang-dialysis. Opo. 1.8. So magkano sa isang buwan? Nasa 3.6. Ay, sa isang linggo 3.6. Opo. Doon nyo lang kinukuha sa pagtitinda ng mais. Eh yung mga gamot pa. Hindi, nung kapatid niya po pag minsan po nagbibigay. So sa side ng mister mo, meron nagbibigay sa inyo. Pero po hindi naman po Sapat. Hindi po sapat, hindi po Kung magkano lang maibigay. Kasi syempre hirap din sa buhay. po, kagaya po rin namin yung mahirap po. At least kahit hirap sila sa buhay, nagpapakita sila ng suporta. No, meron silang na-share. So ngayon, anong nagiging lesson ng mister mo? Hindi na po siya umiinom ng soft drinks man, tapos alak po. Bakit sobrang lakas yung uminom noon, nung kabataan niya? Opo. Tulad ng ano yung mga iniinom niyang alak? Tulad ng anong klaseng alak? Po, ganun po. Tapos minsan po yung mga impelites po. Minsan, nung nagkasakit siya, minsan nasumbatan mo ba siya? O ikaw kasi, nung nagkasakit siya, nagda-dialysis siya, ano sinasabi mo sa kanya, Annalisa? Sinisisi ko po siya. Sinisisi niyo? Anong sinasabi niyo? Yun
Kasi ang lakas-lakas ng uminom. Ganun po. Anong sinasagot niya? Hindi po siya nagsasalita. Ngayon, natuto na siya. Opo. Hindi na talaga umiinom. Opo. Pag may bisita lang po, ma'am, ganun po. Pero hindi na po yung totally na lasing po siya, ma'am. Ay, ibig sabihin, pag sabihin natin, pag may bisita, may okasyon, may party, umiinom siya. Pero hindi na po yung nakikisama na lang po siya, ma'am. Pero delikado pa rin, Annalisa, ha? Tulad ng nagda-dialysis siya, nakaranas siya ng dialysis, siyempre, kumbaga may lamat na. Pag once na nakalabit na naman yung lamat na yun, delikado na. Baka mamaya ay hindi lang dialysis ang mapupuntahan. Diba? Pwede namang tama na. Kasi kumbaga, nakaranas na ng sobrang hirap, walang pera, paano pag hindi nagawa ng paraan, paano pag nagtuloy-tuloy sa dialysis hanggang ngayon, paano pag hindi na kaya sa dialysis, paano na ngayon? May bata pa na maliit na kailangan pang suporta. Diba? Kausapin mo, sabi mo, Mister, muntikan ka na. Mister, magpasalamat ka, binigyan ka ng pangalawang buhay. Mister, nagpasalamat ka kasi nalagpasan mo yung pagdadialysis. Paano pag bumalik yan? Ang minsan, nagiging madalas. Kumbaga, hanap-hanapin na naman sa katawan, nakasanayan na naman, mahirap na naman tanggalin yung pag-iinom. Pwede naman makisama ka mo, mister, sa barkada o sa kaibigan. Pwede tumanggap ng bisita, o halimbawa may party dito, pwedeng tumanggap ng bisita, pwedeng magpainom ng bisita, pero hindi pwedeng makisama pati yung bisyo nila. Kasi ang kawawa, si mister mo, hindi yung bisita. Di ba, Annalisa? Yun ang ipaliwanag mo sa kanya, ha? Kasi pagdating ng panahon, sige pakisama ng bisita, sige pakisama doon sa nagiinom. Paano pag nawala si mister mo? Paano pag nagkasakit si mister mo? Makikisama din kaya sa inyo, sa iyo, sa problema, sa harapin? Oh, 'di ba? Dahil danas mo na nung panahon na walang-wala kayo, ilalaw ka na, iulila ka na, at sa side naman ng mister mo ay hirap din sa buhay. O paano? Kasi minsan, hindi lang minsan, madalas Annalisa, sa totoong buhay, realidad, ay ang inom, ang barkada, nandyan lang yan. Pag hanggat kaya mo pang uminom, hanggat may pera pa. Pero pag wala ng pera, pag nagkasakit ka, wala na yung barkada. Diba? Tama ba yung sinasabi ko? Oh, kaya iwasan. Kasi kawawa. Paano si anak mo? Diba? Nag-iisa na nga lang. Tama nga yung ginawa nyo dahil mahirap ang buhay. No? Ako'y napahanga kasi iisa lang ang ginawa nyo. Hindi yung nagkanda, sunod-sunod yung anak. Diba? Kumbaga ngayon pa lang, iisang anak nyo, alam nyo na yung hirap ng buhay kaya hindi mo na nagdagdag. No? Dahil sa kagustuhan na ayaw di mahirapan yung mga bata at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kaya lang, yun nga lang. Yung sa pag-iinom, itigil na. Oh. Diba? Bibi, no? Ay, wag na uminom si Papa, ano? Ha? Pagalitan mo, ha? Oh. Kasi ang pagkaalam ko mga kabayan pag nagdialysis, yung iba nagtuloy-tuloy, yung iba hindi maagapan. Meron nga akong kakilala, Annalisa, habang nagdadialysis, habang nagdadialysis, sinasalingan ng dugo, hindi nakayanan, namatay. Oh, mapera pa yun, ha? Ang daming pera. Kaya lang, pag may sakit ka, wala sa pera-pera, wala sa dami ng pera. Pag oras mo na talaga, pag hindi mo nalagpasan, talagang mamamatay ka na. O sa iyo, walang pera, walang ganong kalaki yung pera, no? Pero nalagpasan nyo kasi hindi pa talaga oras niya. Kumbaga, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon na mabuhay para makasama nyo pa para dito sa pamilya niya. Oh. Okay, so, kumusta ang kanin natin? Ito, Annalisa. Ito. Ay, sige. Mayroon naman. Ito, may sardinas dito. Oh.
kahit magbukas ka muna ng sardinas para kita paano ay may tanghalian kayo. May dala kami bigas, ayan. At itong assorted groceries. At hindi lang yan, Annalisa, meron pa akong kahit paano pambili-bili mo ng ulam. Annalisa. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin to kasi po minsan po kahit saan po ako umuutang ng bigas para makakain po. Pero ngayon may blessing po ma'am na dumating. Kaya maraming salamat po. Walang anuman, Annalisa. Nananghalian sila ng mangga po mga kabayan. Nadatan natin yung mag-ina na nananghalian ng mangga po mga kabayan. No? So, kung hindi tayo masipag sa pag-iikot, kung hindi natin halughugin ang mga tulad nitong lugar mga kabayan, no? Ngayon nga hindi ko akalain na makapunta ako dito sa ilalim ng mahabang tulay, no? At delikado dito mga kabayan, hindi natin sila makikita. Hindi natin malalaman na meron palang mag-ina dito sa ilalim ng tulay na nagaantay sa mister niya na magkapera bago makabili ng bigas at makasaing at makakain. Kaya malaking tulong po yung mga kabayan kahit malayo, kahit mainit, kahit malakas ang ulan, ay nandoon pa rin tayo, no, sumusuong sa mga delikadong lugar para lang makita natin yung sitwasyon tulad nila na talagang nangangailangan. Kumbaga kahit hirap ang buhay mga kabayan ay gumagawa ng paraan tulad ng mister niya, nagda-dialysis or katatapos lang dialysis, no? Mga ganyan ay wag mo na sanang magtrabaho ng super bigat o yung alala lang muna sana sa trabaho, pero ayun, pumupunta sa malayo, umaalis ng maaga, uuwi ng hapon para maghanap buhay kasi walang choice. Hindi natin alam mga kabayan, para baka meron pang kumikirot sa tagiliran niya. Hindi natin alam kung nahihilo, no? Hindi natin alam kung talagang totaling magaling na siya. So, ganun pa mga kabayan, kahit meron siyang iniinda, no, ay tuloy-tuloy pa rin po sa pangunguha. O ano bang tawag diyan? Yung ano bang tawag diyan? Pagsasayo po. Pagsasayo, ma'am. Pagsasayo? Yung pagsasayo, tama ba? Pagsasayo? Yung pagsasayo ng ginto, no? Buhangin, tama? Buhangin yung mga kabayan na igaganyan-ganyan mo. Kung sa Bisaya ay agayan, no? Igaganyan-ganyan mo. Or yung malaking takip ng kawali, parang ganyan. Ganyan iikot-ikot para mahiwalay yung buhangin at saka yung ginto, mga kabayan. Hindi biro. Kasi hindi, tuwing dakot mo ng mga buhangin ay merong makukuha. Hindi po eh. Suntok sa buwan na magkaroon din po ng ginto yung mga kabayan. Napakahirap din na ginagawa. Pero nandoon pa rin yung pagtsatsaga, no? Determinasyon sa ginagawa niya para meron siyang maiuwi dito sa kanyang pamilya. So ayan, Annalisa, yung kahit papaano ay tama nga, sabi nyo ay malaking tulong ito sa inyo. Ano sa pakiramdam nyo ngayon, Annalisa, na nananghalian kayo ng mangga, may biglang dumating na hindi nyo akalain, may biglang kumatok na akala namin walang tao. Masaya po ba kayo? Ano sa pakiramdam nyo po? Sobrang saya po. At malaking tulong na po sa amin to. Gagaya po ng sinabi ko. Blessing po ang dumating po sa amin kasi kanina pa po akong gutom pero hindi, wala po akong pagkukuhanan. Sasandok po sana ako ng pagkain ng anak ko pero panis na po pala. Kaya yung mangga na lang po yung kinain ko namin. Maraming salamat po, ma'am. Okay, so walang anuman. Annalisa, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Silent sponsor from Vancouver, Canada. Maraming salamat po sa inyong ginintoang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganon, marami po tayong matulungan na guide.
So ngayon po mga kabayan, yung sinasabi ni Ate Analisa na nandoon daw po yung kanyang mister na nangunguha ng ginto po mga kabayan. So ituturo ni Ate Analisa kung saan. So puntahan natin, no, umaambon at malakas yung hangin mga kabayan. Mayroong daanan kailang nasa taas at malayo daw po mga kabayan. So kailangan lakarin para shortcut at mabilis. Ay dyan po dadaan, Analisa? So dito daw po tayo dadaan. Pero hindi na pupunta doon sa likod, di ba? Hindi na. Dito lang. Opo, ma'am. So ito yung dinadaanan natin mga kabay, malalaking bato. Ito din po yung dinadaanan ng tubig pag malaki na. So nakikita naman natin, no, talagang natatangay yung mga malalaking bato. Talagang malakas ang ragasan ng tubig dito pag tag-ulan, Analisa, ano. Opo, ma'am. Dahan-dahan lang kasi malalaki yung bato. Mukhang madulas. Sige, okay lang, Analisa. Grabe yung mga bato dito, mga kabayan. Ang lalaki. Saan banda? Yung ba yun? Yun po, yun po. Dyan na sa may truck? Opo, pero may tatawin pa pong gilid. Dandahan lang, Analisa. So ito yung quarry dito mga kabayan. Ayan po, oh. Nangunguha ng bato. Pinaghahakutan ng mga buhangin. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.